State of the Nation. Hindi tinanggi ni dating Pangulong Duterte na may pabuyang natatanggap ang mga pulis sa drug war ng kanyang dating administrasyon. Pero di raw ito katulad ng nabunyag sa naunang mga pagdinig ng House Quad Committee. Nakasagutan ni Duterte ang ilang kongresista at inambahan pang sasaktan sina dating Senadora Laia de Lima at Antonio Trillanes. May report si Jonathan Andal. Illegal or legal, akin yun. Simula pa lang ng pagdinig ng House Quad Committee, naging mainit na ang diskusyon. Tanong ni Representative Arlene Brosas, tama bang tawaging Davao model ang naging polisiya ng Administrasyong Duterte laban sa droga? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Unang isiniwalat ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma ang tungkol sa Davao model sa kampanya kontra droga, kung saan may alok na pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect. Inamin ng dating Pangulo, may natatanggap na reward ang mga pulis sa drug war, pero hindi raw ito gaya ng sinabi ni Garma. Alam ng pulis lahat yan. Pinupunduhan ko yan. O ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, sabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Okay, yan, sir. Yan. Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Tumanggi si Duterte na sagutin kung galing ang pabuya sa confidential funds ng Office of the President. Sa isang punto sabi ni Duterte, sobrang campaign funds ang ginamit niya para sa reward money. Inamin din ni Duterte na pumatay na siya ng tao. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Ewan what? ko kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa hospital. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. Kinumpirma rin ni Duterte ang tungkol sa pagtatanim ng ebidensya sa mga drug suspect. Totoo yan. So nagpa-plan po talaga kayo ng evidence? Well, that was a part of the strategy as a mayor and as the leader of the law enforcement agency in the city. Iniutos din daw ni Duterte ang pagpatay sa mga manufacturer at distributor ng droga, pero hindi raw sa mga drug addict. Nang tanungin sa pagkakasangkot ng dati niyang economic advisor na si Michael Yang sa droga. Kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan drogista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Mayor, presidente. So it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung nakarang administrasyon. And Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Pagsapit ng gabi, lalong uminit ang diskusyon. May puntong inambahan pa ni Duterte, si dating Senador Laila de Lima. He's lying when he said that he does not know Laila de Lima. Iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the resource person. So, the next to interpolate. Uminit din ang ulo ni Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes nang ungkatin ang plunder case na inihain niya kay Duterte noong 2016. Nung una, si Duterte mismo nagsabing pipirma siya ng waiver para masilip ang kanyang bank account. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. I will sign it, the document, tomorrow. Pero nang hamunin siya ni Trillanes na mag-draft at pumirma ng bank secrecy waiver ngayong araw. Kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you a waiver. Sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended.
Sabi Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Handa raw si dating Pangulong Duterte na humarap sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Hamon pa ni Duterte sa ICC, bilisan na at pumunta sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ang mga pahayag na yan ni Duterte sa Quadcom taliwa sa ilang ulit niyang pag-iit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Muli ring inako ng dating Pangulo ang mga nangyaring patayan sa giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Kung mapapatunayang guilty, handa raw siyang makulong. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Sabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi tututulan o haharangin ng gobyerno sakaling gustong sumuko si Duterte. Ayon kay Bersamin, kung i-refer ng ICC ang proseso sa Interpol at magbibigay ang Interpol ng red notice sa Pilipinas, maoobliga ang bansa na ikonsidera ito. Ibig sabihin, kakailanganing makipagtulungan ng mga otoridad ng Pilipinas sa Interpol. Matapos basayan ng statement ni Bersamin sa pagdinig, nagbago muli ng pahayag si Duterte at sinabing walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Wala pang 10 minuto, lusot na sa Senado ang 733 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Dumalo sa budget hearing si Vice President Sara Duterte. Anya, pinapaubay na niya ito sa Kongreso pero umaasa siyang may babalik ang proposed budget nilang 2 billion pesos. Kung di may babalik, nasa 200 personnel daw nila ang posibleng mawala ng trabaho. Maging si Senator Bongo, sinabing direktang makakaapekto ang budget cut sa serbisyo ng OVP. Pag-uusapan daw ito sa period of amendments. So merong talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. 200 contract of service personnel. Karamihan sa mga satellite offices. The closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get. Naghahanda na namang lumikas ang ilang taga-Isabela at Cagayan dahil sa panibagong bagyong Ophel. Karamihan sa mga rescuers pagod at nagkakasakit na dahil sa sunod-sunod na operasyon. May report si James Agustin. Emosyonal ang ilang residente sa Alicia, Isabela na sinisikap bumangon sa pananalasa ng bagyong Nika. Mahirap po mawala ng bahay. Meron man gusto sana tumulong kahit konti lang. Nasira po lahat yung sagingan namin. Saka yung mga talong dun banda, nasira po lahat. Ako dala po. Ngayon kailangan naman nila maghanda o lumikas dahil sa bagyong Ophel. 5 beses na nagpabalik-balik sa evacuation center ang ilang taga Tuguegarao City dahil sa sunod-sunod na bagyo. Wala kaming magagawa kasi yun talaga ang tinitirahan namin kasi ma'am talagang mababa. Karamihan ng rescuers pagod at nagkakasakit na, kaya hiling nila makipagtulungan ng mga residente. Yung mga ayaw lumikas, yun lang ang problema. Pag lumakas na yung bagyo, saka sila magpa-rescue. Sa Ilagan City, mahigit 300 pamilyang nasa evacuation centers. Sabi ng Pag-asa sa naunang forecast, 1 o 2 bagyo lang ang papasok ngayong Nobyembre. Pero hindi pa nangangalahati ang buwan. Papasok na ang pang-4 na bagyong tatawaging Bagyong Pepito na sasabay sa Bagyong Ophel. Halos iisang direksyon at pare-parehong lugar ang tinamaan ng mga bagyo. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, base sa datos mula sa 2024 National Budget, may nakalaang 22.7 billion peso National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mga ahensyang tutugon sa sakuna, gaya ng DSWD, DPWH, DOTR. 1.7 billion pesos dyan. Quick Response Fund na ng DSWD para sa buong taon.
Nasa 1 bilyong piso na ang nagastos para sa family food packs. Ayon sa Budget Department, may 870 million pesos ng dagdag Quick Response Fund para sa ahensya. Pwede rin kumuha sa natitira pang 7 billion pesos mula sa 13 billion pesos contingent fund. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kampo ni retired Police Colonel Roy Negarma, iginiit na hindi siya magtatago sa Amerika. Ayon sa abogado ni Garma, matagal ng plano ni Garma na bisitahin ang mga kaanak at magpahinga roon. Nakatakda raw humarap si Garma sa pagdinig ng Senado at Quadcom pagbalik. Kaugnay sa visa ni Garma, pinayagan siya makalipad kasi wala naman daw problema rito. Palaisipan sa kanila kung bakit hinarang sa Amerika si Garma at kanyang anak. Wala raw dahilan para kanselahin ang visa ni Garma dahil walang kaso sa korte laban sa kanya. Tatlong lalaking may kinalaman umano sa pagdukot sa American National na si Elliot Eastman napatay sa operasyon sa Zamboanga, Sibugay. Ayon sa Police Regional Office 9, isa sa kanila ay person of interest habang dalawa ay tumulong sa pagtakas ng mga dumukot kay Eastman. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bistado ng mga pulis ang scripted umanong holdapan sa Davao City. Sa kuha ng CCTV, makikitang inilalagay ng babae sa isang bag ang nasa 500,000 pesos na pera nang pinapasukan siya o nang pinapasukan niyang opisina. Sa isa pang CCTV video, kita ang paghablot ng riding in tandem sa bag ng babae. Nagpa-blotter sa mga pulis ang babae, pero nang di magtugma ang sumbong ng babae sa pahayag ng mga saksi na bistong kasabwat at kasama pala siya sa pagpaplano ng holdapan. Inaresto siya at 2 kasabwat na kabilang ang kanyang kasintahan. Kulang na ng 69,000 pesos ang na-recover na pera. Patuloy na tinutugos ang kasabwat nilang rider. Lumabas sa isang pag-aaral na mas at risk sa identity theft at ransomware ang mga Pilipinong tumatangkilik sa piracy sites at services. Ipresenta ang pag-aaral na kinomisyon ng Motion Picture Association sa Anti-Piracy Symposium na inorganisa ng Intellectual Property Office of the Philippines, Alliance for Creativity and Entertainment, GMA Network at Globe. Ayon kay GMA First Vice President and Head of International Operations, Joseph Francia, bukod sa negatibong epekto ng piracy sa Filipino entertainment industry, may mas seryosong epekto ang digital piracy sa cybersecurity. Tiniyak din ng Kapuso Network ang commitment nito na itaas ang kamalayan ng consumer sa mga panganib na dala ng digital piracy. Nagbabagang lava ang ibinuga ng Mount Lewotobo, Laki-Laki sa Indonesia. Mahigit 12,000 residente na ang inilikas. May mga biyaherong stranded na sa airport. 80 flights patungo at galing sa Bali ang kinansela mula November 4 hanggang 12. Kabilang ang mga biyahe mula Singapore, Hong Kong at Australia. November 3 pa nagsimulang mag-alboroto ang bulkan. 9 na ang nasawi. Dalawang bagyo ang posibleng magsabay sa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas. Una riyan ang bagyong Ophel na huling namataan ng Pag-asa, 425 kilometers east ng Baler, Aurora. May lakas yan ng hangin na 130 kilometers per hour at buksong aabot sa 160 kilometers per hour. Kumikilos yan pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Habang signal number 1 sa Batanes, rest of Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, rest of Ilocos Norte at northern portion ng Aurora. Batay sa forecast track, posibleng mag-landfall ang bagyong Ophel sa eastern coast ng Cagayan o Isabela bukas ng hapon. Asahan riyan ang malalakas at matitinding ulan simula ngayon hanggang Biyernes. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces, Cagayan Valley at Cordillera Region. Kasabay ng inaasahang pagtama sa lupa ng bagyong Ophel ang pagpasok naman sa PAR ng isa pang bagyong tatawaging Bagyong Pepito bukas ng gabi. Ayon sa Pag-asa, posibleng pababa ang pagkilos nito
kumpara sa mga naunang bagyo na paangat ang tumbok. Epekto raw ito ng paggalaw at paglakas ng high-pressure area sa Japan. Sakaling matuloy, maaaring tumama o dumikit ang bagyong Pepito sa Eastern Visayas o Southern Luzon sa weekend. Laging palaisipan para sa isang amo ang mga salitang binibitiwan ng kanyang yaya tuwing sila'y magka-chat. Tulad ng ispang at ididikit na may iba palang kahulugan. Kung ano yan, pusuan sa report ni Oscar Oida. Te, hindi na po maganda yung ispang. Ha? Ano yun? Yun yelo, te. Isang tahimik na hapon ni DJ ang nabulabog dahil sa chat ng kanyang kasambahay. Bili ka po ispang. Ha? Yun kulay yelo, te, na makapal sa una pero pag nagamit, minanipis na po. Ispang? Ang salitang ispang ay galing sa wikang ginagamit ng yaya ni DJ na ang ibig sabihin ay sponge. Geese. Like SpongeBob. You get it now? Gis-gis ka dyan. Ako nga nahirapan umintindi. Gets na, te. With permission from Yaya, ang pag-share sa social media ng convo na agad nag-viral. Marami pa silang convo na tila charades. Aminado naman si Yaya na di gaanong maalam sa spelling, pero unti-unti nang natututo. Gagawa tula tapos ididikit. Ipiprint muna? Kami na lang magprint. Di po ipiprint, ididikit lang. Saan ididikit? Sa'yo po. Tula para sa nanay, ididikit po sa'yo, te. Ate is saying, I will make a poem for my mother and I will dedicate to you. Geese! Ah, dedicate. Dahil sa Yaya serye na ito, marami ng fans na napasaya si Yaya. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon o para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Atom Araulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.